Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo ba yung pakiramdam na papalapit na naman ang bagong taon, tapos bigla kang mapapaisip, grabe, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, umaasa na naman ako, tapos heto na naman ako ngayon. Pagod, may konting pagsisisi, pero may kaunting pag-asa pa rin. Kung naramdaman mo na yan, hindi ka nag-iisa. Lalo na kung nasa edad ka na marami ka ng dinaanan trabaho, relasyon, pamilya, kaibigan, mga pangarap na natupad at mas marami pa yatang hindi. Iba na kasi ang bagong taon kapag hindi ka na bata. Hindi na lang siya tungkol sa paputok, handaan at maingay na salubong. Mas nagiging tahimik siya. Mas nagiging personal. At aminin natin, madalas sinasabi natin, next year babawi ako. Pero pagdating ng Disyembre ulit, parang pare-pareho pa rin ang reklamo. Pareho pa rin ang bigat sa dibdib. Kaya ang tanong, bago pumasok ang bagong taon, ano ba talaga ang kailangan mong gawin? Hindi yung uso, hindi yung sinasabi ng social media, hindi rin yung pang New Year's resolution na magaling lang sa unang 2 linggo. Ang pag-uusapan natin dito ay yung mga simpleng bagay na tahimik lang pero malakas ang epekto, lalo na para sa mga taong sawang-sawa na sa drama at gusto na lang ng payapang buhay. Isipin mo muna sandali, bago ka pumasok sa bagong taon, anong klaseng tao ba ang gusto mong dalhin doon? Ikaw pa rin ba yung laging pagod, laging galit, laging may hinanakit? O ikaw na mas malinaw mag-isip, mas kalmado at mas marunong pumili ng laban? Kasi ang totoo, hindi bagong taon ang nagbabago ng buhay. Ikaw pa rin yun. Nadagdagan lang ng isa pang pahina ang kalendaryo. Kaya ang unang dapat gawin bago pumasok ang bagong taon ay ito. Linisin mo muna ang loob mo, hindi bahay, hindi aparador, kundi yung daladala mong sama ng loob, tampo, at galit. Alam ko, madali itong sabihin, mahirap gawin. Pero pakinggan mo muna ako. Ilang taon mo nang bitbit yung sakit na yan? Ilang bagong taon na ang pinasok mo na may pareho ka pa ring kinikimkim? Yung galit sa taong hindi ka pinili. Yung sama ng loob sa kamag-anak na nanakit sa'yo. Yung inis sa sarili mo dahil feeling mo mali-mali ang desisyon mo sa buhay. Parang naglalakad ka papasok ng bagong taon na may mabigat na backpack. Ang laman? Mga lumang alaala, maling desisyon, mga salitang hindi mo nasabi, at mga salitang sana hindi mo sinabi. Tapos nagtataka ka, bakit hirap kang umusad? Ang bigat-bigat ng dala mo. Hindi mo kailangang kalimutan lahat. Hindi mo rin kailangang patawarin agad ang lahat. Ang kailangan mo lang, bitawan ang hindi na nakakatulong sa'yo. Kasi bawat galit na hawak mo, may katumbas yan na pagod sa puso mo. May kilala akong tao, tahimik lang. Hindi pala post sa social media. Pero kapag kinausap mo, ramdam mo yung gaan. Tinanong ko minsan, paano mo nagagawa yan? Parang wala kang stress. Ngumiti lang siya at sabi niya, meron din, pero pinipili ko kung alin ang dadalhin ko hanggang bukas. Doon ko naintindihan, hindi pala tungkol sa wala kang problema. Tungkol pala sa hindi mo pinapalaki ang mga problemang hindi na dapat kasama sa susunod mong yugto. Bago pumasok ang bagong taon, tanungin mo ang sarili mo. Sino ba ang pinatawad mo na hindi naman humingi ng tawad at bakit hanggang ngayon hawak mo pa rin ang sakit? Minsan kasi, akala natin kapag binitawan natin ang galit, parang nanalo yung nanakit sa atin. Pero ang totoo, kapag kumapit ka sa galit, ikaw ang talo, ikaw ang napapagod, ikaw ang hindi makahinga ng maluwag. Ang ikalawang mahalagang gawin bago pumasok ang bagong taon ay matutong magsara ng pinto. Hindi lahat ng relasyon kailangang dalhin sa susunod na taon. Hindi lahat ng kaibigan ay panghabang buhay. Hindi lahat ng tao na naging parte ng buhay mo dapat manatili. At hindi ito tungkol sa pagiging masama o mapagmataas. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa sarili mo. Kung may taong paulit-ulit kang sinasaktan, inuubos ang lakas mo at binabawasan ang respeto mo sa sarili mo, bakit mo pa pinipilit? May mga relasyon na parang lumang tsinelas. Sanay ka na, kaya kahit sira na, suot mo pa rin. Hindi dahil komportable, kundi dahil takot kang maglakad ng wala. Pero minsan, mas masakit yung patuloy kang nasusugatan kaysa yung magtiis ka munang maglakad ng nakapaa habang naghahanap ng mas maayos. Hindi lahat ng umaalis ay kawalan. May iba, kalayaan. Bago pumasok ang bagong taon, subukan mong maging honest. Kanino ka ba talaga masaya? Kanino ka ba laging nag-a-adjust?
Kanino ka ba nagiging tahimik kasi ayaw mong magsimula ng gulo? Hindi masamang piliin ang sarili mo. Hindi ka selfish kapag inuuna mo ang kapayapaan mo. Pagod na ang mundo sa mga taong laging nagpaparaya hanggang sa sila na mismo ang nauubos. And pangatlo, bago pumasok ang bagong taon, ihinto mo muna ang pakikipagkompetensya. Alam ko mahirap to lalo na sa panahon ngayon. Lahat may achievement post, lahat may bagong sasakyan, bagong bahay, bagong negosyo, bagong love life. Tapos ikaw, parang same old ka pa rin. Pero pakinggan mo to, hindi ka late, hindi ka nahuhuli. Nasa sarili mong oras ka lang. Ang problema, masyado kang nakatingin sa lakad ng iba, kaya hindi mo napapansin ang sarili mong hakbang. May kanya-kanya tayong takbo sa buhay. May iba, mabilis umangat pero mabilis ding mapagod. May iba, mabagal pero matatag. Hindi mo kailangang makipag-unahan. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Bago pumasok ang bagong taon, tigilan mo muna ang pagtatanong ng, bakit sila meron na, ako wala pa? At palitan mo ng, ano ba ang kaya kong ayusin sa sarili ko ngayon? Kasi ang totoo, maraming taong mukhang successful pero gabi-gabi namang umiiyak. Maraming mukhang masaya pero punong-puno ng takot. Hindi mo alam ang buong kwento. Kaya huwag mong sukatin ang halaga mo base sa highlight ng buhay ng iba. Ang bagong taon ay hindi pa unahan. Isa itong pagpapatuloy. Habang papalapit ang bagong taon, mararamdaman mo yan yung halo-halong lungkot at pag-asa. Hayaan mo lang. Ibig sabihin nun, may pakialam ka pa sa buhay mo. At habang tahimik kang nag-iisip, dahan-dahan mo ring mapapansin na may mga bagay ka pang kailangang ayusin sa sarili mo, sa mga desisyon mo, at sa mga hangganan na dapat mo nang iguhit. At doon tayo unti-unting dadaloy, kasi hindi lang ang mundo sa paligid mo ang kailangang baguhin, kundi pati kung paano ka tumayo, kumilos, at magdesisyon araw-araw, simula ngayon hanggang sa tahimik mong pagpasok sa bagong taon. Habang iniisip mo ang mga bagay na kailangan mong bitawan at ang mga pintong dapat isara, mapapansin mo rin unti-unti na may lumalabas na tanong sa isip mo. Kung hindi ko na dadalhin ang mga dati, ano naman ang dadalhin ko? Diyan na pumapasok ang susunod na mahalagang gawin bago pumasok ang bagong taon. Ayusin mo kung paano ka makipag-usap sa sarili mo. Oo, tama ang narinig mo. Hindi muna sa ibang tao, sa sarili mo muna. Kung tutuusin, ikaw ang taong pinakamatagal mong kasama sa buhay. Araw-araw, buong araw, may boses sa ulo mo na nagsasalita. Ang tanong, anong klaseng boses yon? Ikaw ba yung tipo na, kapag nagkamali ka, sasabihin mo agad sa sarili mo, ang tanga mo naman, wala ka talagang kwenta, kaya ka iniwan eh. Kung oo, isipin mo to. Kung kaibigan mo ang nagsabi niyan sa'yo, tatagal ba ang pagkakaibigan nyo? Malamang hindi. Pero bakit kapag galing sa sarili mo parang okay lang? Bago pumasok ang bagong taon, bantayan mo kung paano mo kausapin ang sarili mo. Hindi ibig sabihin nito na puro papuri na lang. Hindi rin ibig sabihin na magbubulag-bulagan ka sa mga pagkukulang mo. Ang ibig sabihin lang, maging patas ka. Kung may mali, itama. Pero huwag mong durugin ang sarili mo sa proseso. Hindi ka makina. Tao ka. Napapagod, nagkakamali, natututo. May mga taong hindi umaabot sa gusto nilang buhay hindi dahil kulang sila sa sipag o talino, kundi dahil araw-araw nilang sinasabihan ang sarili nila na hindi sila sapat. Parang may kalaban ka na nga sa labas, may kalaban ka pa sa loob. Nakakapagod yon. Kaya bago pumasok ang bagong taon, subukan mong palitan ang tono. Kapag nadapa ka, imbes na, ayan na naman, subukan mo, okay lang, babangon ulit. Maliit na bagay pakinggan, pero malaki ang epekto sa loob ng isang taon. Kasunod nito, may isa pang bagay na kadalasang hindi natin napapansin, pero sobrang mahalaga. Ayusin mo ang relasyon mo sa oras. Hindi lang oras ng trabaho, kundi oras ng pahinga, oras ng katahimikan, oras na wala kang kailangang patunayan. Maraming tao ang pagod hindi dahil marami silang ginagawa, kundi dahil wala silang pahinga sa isip. Kahit nakahiga na, nag-iisip pa rin. Kahit may kasama, mag-isa pa rin ang pakiramdam. Bago pumasok ang bagong taon, tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka huling tumigil at huminga nang walang iniisip na dapat patunayan? Kailan ka huling umupo
at hinayaan mo lang ang sarili mo na mapagod? Hindi kasalanan ang magpahinga, hindi rin ito katamaran. Isa itong uri ng respeto sa sarili. Kapag ubos ka na, wala ka nang maibibigay, kahit sa mga taong mahal mo. May kakilala akong sobrang sipag, lahat tinutulungan, lahat sinasalo. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang tumahimik. Nang kinamusta, ang sabi niya, pagod na ako, pero wala akong lakas humindi. Marami sa atin ganyan. Kaya bago pumasok ang bagong taon, matutong humindi ng walang paliwanag na parang may kasalanan ka. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Hindi mo kailangang i-justify ang pahinga mo. Kasabay nito, mahalaga ring linawin mo kung ano ba talaga ang mahalaga sa iyo ngayon. Hindi yung dati, hindi yung gusto ng iba para sa iyo. Ikaw ngayon, sa edad mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon. Iba na ang priorities kapag marami ka ng pinagdaanan. Hindi na lahat ng laban kailangan mong salihan. Hindi na lahat ng opinyon kailangan mong patulan. Bago pumasok ang bagong taon, subukan mong pakinggan kung saan ka nagiging payapa. Hindi masaya ha, kundi payapa. Magkaiba yon. Ang saya, minsan maingay at panandalian. Ang kapayapaan, tahimik, pero matatag. Kapag may desisyon kang gagawin, tanungin mo, ito ba ay magdadagdag ng ingay sa buhay ko o magdadagdag ng katahimikan? Madalas, doon mo makikita ang tamang sagot. At habang dahan-dahan mong inaayos ang loob mo, mapapansin mo rin na nagbabago ang paraan mo ng pakikitungo sa ibang tao. Hindi ka na madaling matrigger. Hindi ka na agad nasasaktan sa maliliit na bagay. Hindi dahil manhid ka na, kundi dahil mas malinaw na sa iyo kung ano ang deserve mong enerhiya at alin ang hindi. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa lahat ng pagkakataon. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Bago pumasok ang bagong taon, tanggapin mo rin na hindi lahat ng tanong may sagot agad. May mga bagay na kailangang pagdaanan, hindi ipaliwanag. May mga sugat na gumagaling hindi dahil naintindihan mo, kundi dahil pinili mong magpatuloy kahit masakit. At ayos lang yon. Hindi ka mahina dahil napagod ka. Tao ka. Habang papalapit ang bagong taon, unti-unti mong mararamdaman na may pagbabago. Hindi sa labas agad, kundi sa loob. Mas maingat ka na sa mga salitang binibitawan mo, lalo na sa sarili mo. Mas maingat ka na sa oras at enerhiya mo. Mas malinaw na sa iyo kung saan ka tatayo at kailan ka uupo muna. At sa gitna ng lahat ng yan, may isang huling mahalagang bagay na kailangang ihanda kung paano mo haharapin ang sarili mo kapag dumating ang mga araw na mahirap, tahimik at walang kasiguraduhan. Doon tayo dahan-dahang dadapo. Kasi ang bagong taon ay hindi puro liwanag pero may paraan para hindi ka na mawala sa dilim. Darating at darating ang mga araw sa bagong taon na kahit anong paghahanda mo, mabibigla ka pa rin. May balitang hindi mo inaasahan, may taong biglang mawawala, may plano na biglang hindi matutuloy. Kaya bago pumasok ang bagong taon, mahalagang ihanda mo hindi lang ang goals mo, kundi kung paano ka tatayo kapag nadapa ka na naman. Kasi ang totoo, hindi maiiwasan ang sakit. Ang kaya lang nating kontrolin ay kung paano tayo babangon. Bago pumasok ang bagong taon, tanggapin mo na hindi ka laging magiging malakas. At okay lang yon. Hindi ka failure kapag napagod ka. Hindi ka mahina kapag umiyak ka. Ang problema lang, madalas tinuturuan tayo na dapat laging matibay, laging okay, laging may sagot. Pero sa totoong buhay, may mga araw na ang pinakamatapang na magagawa mo ay ang umamin sa sarili mo na hindi ako okay ngayon. At doon nagsisimula ang totoong lakas. May mga taong pilit nginitian ng bagong taon, pero sa loob nila parang may lamat pa rin. Kung ganun ang pakiramdam mo, hindi ibig sabihin na mali ka. Ibig sabihin lang, totoo ka. At ang pagiging totoo sa sarili mo ay mas mahalaga kaysa sa magkunwaring masaya para lang makisabay. Hindi mo kailangang i-post ang lahat. Hindi mo kailangang ipakita na maayos ka kung hindi naman. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung nasaan ka at kung ano ang kailangan mo. Bago pumasok ang bagong taon, matutong maging mabait sa sarili mo sa mga araw na hindi ka proud sa sarili mo. Kasi doon ka nangangailangan ng pag-unawa, hindi ng panghuhusga. Kapag nagkamali ka, huwag mong isiping sayang ang taon. Isipin mo, bahagi lang yan ng pagiging tao. Walang perpektong taon. Meron lang mga taong natutong tumayo ulit kahit ilang beses nang bumagsak. At may isa pang tahimik,
pero napakalaking hakbang bago pumasok ang bagong taon. Piliin mong maging responsable sa sarili mong buhay, hindi sa paraang mabigat, kundi malinaw. Ibig sabihin, hindi mo na isisisi sa nakaraan ang lahat. Hindi mo na isisisi sa magulang mo, sa ex mo, sa boss mo, sa sitwasyon. Oo, may mga bagay na hindi mo kasalanan, pero mula ngayon, responsibilidad mo kung paano ka magpapatuloy. Hindi ito tungkol sa sisi, kundi sa kapangyarihan. Kapag tinanggap mong may kontrol ka, kahit maliit, bumabalik sa iyo ang lakas. Bago pumasok ang bagong taon, itanong mo sa sarili mo, ano ang kaya kong baguhin kahit konti lang? Hindi kailangang malaki agad. Minsan, sapat na ang matulog ng mas maaga. Minsan, sapat na ang tumigil sa pakikipagtalo sa mga taong hindi naman nakikinig. Minsan, sapat na ang pumili ng katahimikan kaysa patunayan na tama ka. Darating at darating ang mga araw sa bagong taon na kahit anong paghahanda mo, mabibigla ka pa rin. May balitang hindi mo inaasahan, may taong biglang mawawala, may plano na biglang hindi matutuloy. Kaya bago pumasok ang bagong taon, mahalagang ihanda mo hindi lang ang goals mo, kundi kung paano ka tatayo kapag nadapa ka na naman. Kasi ang totoo, hindi maiiwasan ang sakit. Ang kaya lang nating kontrolin ay kung paano tayo babangon. Bago pumasok ang bagong taon, tanggapin mo na hindi ka laging magiging malakas. At okay lang yon. Hindi ka failure kapag napagod ka. Hindi ka mahina kapag umiyak ka. Ang problema lang, madalas tinuturuan tayo na dapat laging matibay, laging okay, laging may sagot. Pero sa totoong buhay, may mga araw na ang pinakamatapang na magagawa mo ay ang umamin sa sarili mo na hindi ako okay ngayon. At doon nagsisimula ang totoong lakas. May mga taong pilit nginitian ang bagong taon, pero sa loob nila parang may lamat pa rin. Kung ganun ang pakiramdam mo, hindi ibig sabihin na mali ka. Ibig sabihin lang, totoo ka. At ang pagiging totoo sa sarili mo ay mas mahalaga kaysa sa magkunwaring masaya para lang makisabay. Hindi mo kailangang i-post ang lahat. Hindi mo kailangang ipakita na maayos ka kung hindi naman. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung nasaan ka at kung ano ang kailangan mo. Bago pumasok ang bagong taon, matutong maging mabait sa sarili mo sa mga araw na hindi ka proud sa sarili mo. Kasi doon ka pinaka-nangangailangan ng pag-unawa, hindi ng panghuhusga. Kapag nagkamali ka, huwag mong isiping sayang ang taon. Isipin mo, bahagi lang yan ng pagiging tao. Walang perpektong taon. Meron lang mga taong natutong tumayo ulit kahit ilang beses nang bumagsak. At may isa pang tahimik, pero napakalaking hakbang bago pumasok ang bagong taon. Piliin mong maging responsable sa sarili mong buhay. Hindi sa paraang mabigat, kundi malinaw. Ibig sabihin, hindi mo na isisisi sa nakaraan ang lahat. Hindi mo na isisisi sa magulang mo, sa ex mo, sa boss mo, sa sitwasyon. Oo, may mga bagay na hindi mo kasalanan. Pero mula ngayon, responsibilidad mo kung paano ka magpapatuloy. Hindi ito tungkol sa sisi, kundi sa kapangyarihan. Kapag tinanggap mong may kontrol ka, kahit maliit, bumabalik sa iyo ang lakas. Bago pumasok ang bagong taon, itanong mo sa sarili mo, ano ang kaya kong baguhin kahit konti lang? Hindi kailangang malaki agad. Minsan, sapat na ang matulog ng mas maaga. Minsan, sapat na ang tumigil sa pakikipagtalo sa mga taong hindi naman nakikinig. Minsan, sapat na ang pumili ng katahimikan kaysa patunayan na tama ka.